Magpapatupad na rin ang odd-even traffic scheme para daw maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko dulot ng EDSA rebuild. Pero para sa ilang motorista, dagdag abala lang ang bagong plano ng mga opisyal. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Matapos na ang ilang mga pagkakaantala, kasado na ang plano ng mga transport agency para sa EDSA Rebuild project na mag-uumpisa sa June 13. Ayon sa DOTR, DPWH at MMDA, kailangan ng i-reconstruct ang EDSA once and for all, hindi lamang para sa mga motorista kundi pati na rin sa mga pedestrian at iba pang road users. Ilan sa mga plano para maibsan kahit kaunti ang mabigat na trapiko ay ang pagpapatupad ng MMDA ng odd-even scheme sa EDSA for 24 hours simula June 16. Sa polisiyang ito, bawal sa highway ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay bawal naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Tuwing Linggo, walang restriction at lahat ay maaaring makadaan sa EDSA. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Again, yung sa mga roads, aside from EDSA, kung ano po yung number coding scheme sa ngayon, yun pa rin po yung mag-govern. Tinanong namin ng ilang mga motorista kung ano ang masasabi nila sa polisiyang ito. Karamihan sa kanila, hindi pabor dito. For us to have the own a car, it's more parang like inconvenient to us kasi it's limited to our time or our day to use our car. We buy it because we want it to be our service daily. Wala din, ganun din naman ang ano yan, traffic yan, di rin naman. So walang effect, sir? O walang effect yan. Walang effect sa kanila. Walang effect sa amin yan. O ganun ang gagawin na sa EDSA. Hindi naman dapat yun eh. Kasi normally, nagbabayad ng tax yung buong Pilipino, yung mga Pilipino, no? Dapat ever since inayos na yan para hindi sana maapektuhan lahat ng mga motorista. For me lang ha. Pero mayroon din namang mga pumapabor na nagsasabing kailangan din ng sakripisyo sa parte ng mga motorista. Palagay ko kailangan naman gawin talaga ang i-rehabilitate talaga ang EDSA. It's about time. So if that will entail a little sacrifice, okay lang. Okay naman yan kasi alam ko pinag-aral din ng AMD yan eh. Kunting sakripisyo lang naman sa atin para at the end tayo din naman ang ano dyan, may kinabang. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, mag-uumpisa ang EDSA rebuild sa mga preparatory works sa June 13, kung saan wala munang mga pagkukumpuni kundi mobilization ng mga equipment na gagamitin para sa konstruksyon at pagsusuri ng mga segment na gagawin. Dagdag pa niya, mag-uumpisa ang actual construction pagkatapos ng 1 o 2 linggo kung saan prioridad ang northbound at southbound section mula sa Pasay hanggang Guadalupe, pati na rin ang southbound lane ng EDSA Carousel. Nakatakda rin ang ASEAN meeting sa bansa sa 2026 at sa panahong ito, sinabi ni Secretary Bonoan na ibang section ng EDSA ang kukumpunihin. There are sections na sa tingin namin hindi naman makaka-apekto ng gano'n ng traffic during the ASEAN meeting. So siguro dito sa may banda ng Balintawak to Caloocan, pwede rin namin kumpunihin yung mga ibang sections dyan eventually. Ayon sa DPWH, mag-uumpisa ang overhaul sa innermost lane kung nasaan ang busway ngayon, na iuusog muna 1 lane out pero mananatili pa ring dedicated lane. Kapag natapos na ang innermost lane, ibabalik muli sa pwesto nito ang busway at ang susunod na lane naman ang kukumpunihin. Inanunsyo rin ni Transport Secretary Vince Dizon na libre ang toll sa ilang bahagi ng Skyway na maaaring gawing alternatibong ruta ng mga motorista. Mag-uumpisa ito kapag full blast na ang konstruksyon na ayon kay Secretary Dizon, bandang Hulyo o Agosto. Ilan pa sa kanilang mga gagawin ay ang pagdadagdag ng 100 bus sa EDSA Carousel, pati na rin mga tren sa MRT3 na nagbibigay sa mga motorista ng opsyon na gumamit ng mass transport. Pinapabilis natin yung pila. No? So sa mga darating na linggo, ikokompleto na natin yung pagtanggal ng mga x-ray para bumilis ang pila sa ating mga MRT stations. Ngayon kasi sinusubukan pa lang natin ito sa 2 istasyon.
Ilan pa sa mga traffic mitigating measure ay ang pagbabawal sa mga provincial bus at truck sa EDSA na magkakaroon lamang ng window hour. Pinaplano rin ang paglalagay ng exclusive motorcycle lane. Samantala, ilalabas ng MMDA ang kumpletong listahan ng mga alternatibong ruta sa kanilang social media pages. Inaasahang sa 2027 pa matatapos ang EDSA Rebuild Project. Kaya payo sa mga motorista, planuhin at paghandaan ang inyong mga biyahe at magbaon ng maraming pasensya sa daan. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.